Miss Su, 5 magkakambal. Congratulations. Binasag mo ang record ko sa pagpapahanap. 5 magkakambal? Suyu, nakauwi na ako. Gusto mong magpakasal sa mayaman? Hindi ganun kadali. Boss Lee, nakapark na po ang sasakyan sa harap. CJ, Daddy Nahilikita. Batang. anak, nagkakamali ka ata. Hindi ako daddy mo. Sino nagsabi? Ang gwapo mo, tapos ang ganda ni Mommy. Kayong dalawa lang ang pwedeng magkaanak ng kite kong tulad. Nasaan naman mommy mo? Diane. SI Mommy? Dinukot ng alien. Lil, Mommy. Lele, bakit ka tumakbo nang walang paalam? Mommy, nakita kayo na SI Daddy. Siya pala. Ang nobyo ni Suyu. Ang magiging boss ko. Pasensya na, bata lang, wala sa sarili. Nakaabala ko. Parang kilala ko ang babaeng ito. Teka. Nagkita na ba tayo dati? Pasensya na po, sir. Nagkakamali po kayo. Daddy, magkikita pa tayo. Miss MOA kayo ha? Kakaiba? Bakit parang ang bigat sa pakiramdam nang umalis ang batang yon? Medyo masakit pa rin sa puso ko. Nasaan na ang ama ng bata? Patay na. Ang dami ng angga mo sa puntod niya. Patay na. Lele. Daddy Gafeng. Oo. Tara na. Gufeng. Anak pala niya. President Lee, naghihintay pa rin si Miss Su sa villa. Bukas na ang engagement party ninyo. Doon ka ba matutulog ngayong gabi? Bukas na. Sige. Pitong taon na. AFP ring umuwi ni President Lee. Paano na lang pagkatapos ng kasal? Hindi ko pa nababasa tong mga libro, kuya. Kapag sobrang dami mong binabasa, baka maging tanga ka. Halika, magbuhat na lang tayo. Padui. Salamat, Gufeng. Itong mga nakaraang araw. Ikaw ang tumulong sa akin sa mga gawain dito sa bansa. Huwag mo nang sabihin yang salama. Noong mga nakaraang taon, ginamit ni Suyu ang disenyo mo noon para magpasika. Yung mga gawa niya nitong mga nakaraang taon. Ipinagawa lang niya sa iba. Nakuha ko na ang mga ebidensya. Ang totoong nangyari sa pagkamatay ng iyong ina, hindi ko pa lubusang nalalaman. Huwag kang mag-alala. Ngayong bumalik na ako, tiyak kong malalaman ko. Ang katotohanan sa pagkamatay ng nanay ko. Marami akong oras. Para makipaglaro sa kanya. Hello, Secretary Liu. 1 taon, 80 milyong sweldo. Ayoko. Mommy, nanaginip ka na naman. Anak, bakit hindi ka pa natutulog? Nag-aalala ka ba para sa bukas? Hindi naman. Mommy, lalaban ka lang naman sa masasama. Baka naman. Hindi ka naniniwala sa kakayahan ko. Siyempre naman. Pero Momay, bakit hindi mo subukang? Hanapin ang daddy natin? Anong daddy? Patay na ang daddy ninyo. Mommy, 7 taong gulang na kami. Hindi na kami madaling lokohin tulad ng 3 taong gulang. Good night, Mommy. Good night, anak. Kuya, ano ang susunod nating gagawin? Nag-imbestiga na ako. Bukas, ang ikakasal kay Suju ay si Lihantin na mukha rin natin. Malamang siya ang ating tatay. Tatay, iniwan mo si Mommy tapos mag-asawa ng iba? Kuya, bigyan natin siya ng leksyon. Huwag kang mag-alala. Nahack ko na lahat ng security system ng kumpanya niya. Yihi-yihi.
Hantin, ang late mo na. Hindi ka pa umuwi. Anong problema? Sabi ni Liuke, hindi ka kumakain ng hapunan. Kaya dinalhan kita. Sige, iwan mo na lang. Pwede ka nang umalis. Hantin, 7 taon na. Ayaw mo pa rin ba akong hawakan? Magkakasal na tayo. Ganito ka, nazasaktan ako. Maraming trabaho. Sa susunod, kung wala namang importante, huwag ka nang pumunta sa opisina. Hantin, Boss Lee, may naging problema. Lahat ng computer sa kumpanya ay nahack. Dahil dito, sa loob lang ng 2 minuto. Milyon-milyon na ang nawala sa atin. Naku, si Suyu ay madaling magalit. Nakagambala ako sa kanyang plano. Siguradong babalikan niya ako. Ano ba talaga ang nangyari? Ang AT department. Ano ba ang ginagawa nila? Boss Lee, pinapauwi ko na silang lahat para ayusin ito. Pero malakas ang kalaban at sinabi nila, ikaw ang kanilang masamang tatay. May anak ka pala. imposible. Ang tagal na, hindi na nagpakita si Suli. At imposible nung isang bises lang kay Lihantin. Ay nagbuntis si Suli. Huwag nating ipahalata. Hindi. Hantin, napakalinis mo naman. Paano ka magkakaanak? Ito ay malamang. Pananakot lang ng iba. Baka naman. Galing ito sa kalabang kumpanya. Hantin, Siegetrabaho ka muna. Bukas, hihintayin kita. Boss Lee, masyadong magaling ang kalaban. Hindi kayang solusyonan ng team natin. Hindi na I-trace ang pangkalahatang lugar, lahat ng tao, hanapin natin sila. Boss Lee, ano ito? Gusto kong malaman kung sino talaga ang naglalaro sa atin. Buong gabi kaming naghanap. Wala pa rin. Ang kumpanya ay nawalan na ng 80 milyon. Huwag mag-alala, sila ang mauuna sa atin. Hindi ko masyadong naiintindihan ang ibig mong sabihin. Sabihin mo, ano ba ang gusto mong gawin? Kung matatanggal ang kasunduan ngayon, alisin ko ang mga restriksyon. Kuya, kaya-kayang kanselahin ni Daddy ang kasunduan? Maliban na lang kung gusto niyang magsara ang kumpanya. Mga anak, kain na tayo ng almusal. Kumain kayo ng maayos, mamaya ay darating si Tito Buffet. Para alagaan kayo, narinig nyo. Mome, huwag kang mag-alala, kaya ko rin silang alagaan. Mabuti, babay ka. Palam, Mommy. Paalam. Kuya, pangalawa, pangatlo, pang-apat, tayo na rin kumilos. Sige. Sa wakas, nakita rin kita. Boss Lee, magaling ang teknolohiya nila, hindi siguro. Nagkakamali ng ganitong simpleng bagay, naibunyag ang lokasyon, hinahanap natin. Kahit ano pa ang mangyari, kailangan natin pumunta. Pero parang dito sa lugar na ito, kung saan ikaw ay magkakasal ngayon. Sige Boss Lee, ang mataas ang sweldo na hinire natin. Ay nagsabing nakarating na siya sa lugar ng kasal. Sige, tingnan muna natin kung ano ang nangyayari. Wu Suyue, binabati kita. Pasok ka na sa sobrang yaman. Ang kwintas mo, parang 3 taon na ang nakalipas. Nang may benta sa subasta. Ay totoo nga, palaging mapagbigay si Hantin pagdating sa pera. Mahilig siyang bumili ng mga maliliit na bagay para pasayahin ako. At may balita na ako. Na personal na darating para dumalo sa kasal namin ni Hantin. Sa totoo lang, iba talaga ang kapalaran ng bawat tao. Siwe, Young 8MO. Noon, niloko ng lalaki at naglaho na lang. Kung hindi siya naglaho, baka ngayon. Ay nakikinabang na rin sa iyo. Sino ba ang nakakaalam? Baka. Gusto niyang mabuhay kasama ng lalaking iyon. Huwag na nating pag-usapan ang nakakahiyang iyon. Nakakahiya sa Mga bituin ng Haicheng. Hahaha. Bakit siya? Suyu, matagal na tayong hindi nagkita. Ito ba si Suli na nawala ng 7 taon? Parang siya. Hindi ka namatay. Salamat sa iyo kung namatay ako. Hindi ako makakarating dito. ang asawa ni Lihantin. Ay isang malaking pangalan. Baka alam niya ang nangyari. Hindi pwede. Nawala na ang ate ko,
7 taon na ang nakalipas, ngayon lang bumalik. Nagpapanggap, sino ka ba talaga? Palabasin ninyo siya. Uun ka. 7 taon nang nawala, ngayon lang bumalik. Teka. Hindi ikaw si Suyu ang nag-imbita sa akin, malamang. Wala kang karapatan na paalisin ako. Ano ang ibig mong sabihin? Ako ay bisita ni Lee. Paano ka makakapagbigay ng paliwanag kung paalisin mo ako? Imposible. Paano inimbitahan ni Lihantin si Suli? Hindi ko alam kung ano ang balak mo, pero noon, napakabait sa akin ng ate ko, imposibleng. Sirain ang aking kasal. Nagpapanggap ka bilang ate ko. Tatawag ako ng pulis para arestuhin ka. Mabait sa iyo. Ako ang paborito niyang kapatid. Hinampas montag ako? Kung nagkamali ang kapatid, ano naman kung sampalin ng ate? Ano na naman ang gagawin mo? Hanten. Nagpapanggap itong babae bilang ate ko. Hinampas pa ako. Palisin mo na siya agad. Hoy Lee, nagkita na naman tayo. Ikaw, Magkakilala ba kayo? ngayon ay aking kasal ito. Nandito ka para magulo. Lee, mali ka, ako ay. Personal mong inimbita, baka naman. Peke ang imbitasyong ito. Siya pala ay kayong 7 taon na akong nag-aral sa abroad, hindi ko alam kung sino ang nagkakalat ng chismis. Na ako ay isang babaeng malandi. Kung hindi maniniwala ang iba, okay lang, pero ang aking mahal na kapatid. Hindi mo man lang ako nakilala. Buti na lang. Basta hindi nila nakilala ang isa't isa. Hantin, huwag muna natin pansinin ito. Ipagpatuloy na natin ang ating kasal. Congratulations, Suyu. May dala akong regalo para sa iyo ngayon. Suli, huwag ka nang magulo. Paano naman? Naku, hindi ba si Zuyu iyon? Akala ka uzili lang, may iba pa pala siyang. kasama. Tigilan nyo na. Huwag nyo nang ipakita. Hantin, maniwala ka sa akin, pek ito. Masaya ka ba sa munting regalong ito? Hantin, wala akong ginawang masama sa iyo. Peka ang lahat ng ito, Hantin. Lizong, lumipat na naman. Suyu, kanselahin ang ating kasal. Huvak. Puro pek lang ito, maniwala ka sa akin. Mommy. Lil. Bakit ka tumakas? Ay naku, halika na. Teka muna, Suli. Ikaw, Ang makapangyarihang pinuno ng Lee Corporation. Gumagawa ng karahasan sa isang babaeng walang kalaban-laban. Hindi magandang pakinggan kapag kumalat ito. pasensya na ako. Mommy, guwapang daddy. Ay, Lelo. Yakapin mo kayo, guwapang daddy. Hindi na pwede itong bata. Kung si Suli ang babae noong gabing iyon, eh si Sulil, Ay, kung wala namang importante, uuwi na muna kami ng anak ko. ilang taon na siya? Bakit niya ito tinatanong? 8 taong gulang siya. Nagsisinungaling ka, 6 taon lang. Nagkakamali ka, halika na. Lizong, magandang balita. Gumagana na lahat ng komputer sa kumpanya. Akala ko dati na si Suli ang nag-hack sa kumpanya. Mukhang hindi pala. Gawin mo para sa akin ang isang bagay. Yan ay test, siguraduhing urgent, ikaw mismo ang magbantay. Lizong, pinaghihinalaan mo ba na talagang anak mo ang batang iyon? Pero hindi ba si Suyu lang ang babae mo? Paano kung ang babae noong gabing iyon ay hindi si Suyu? Anak ko, huwag kang basta-basta. Magkukumpirma ng daddy, alam mo. Ginawa ko na ang lahat, mga kuya, dinala ko na siya sa harap ni daddy. Hindi pa rin ba niya maisip? Kanina hinila niya ang 2 buhok ko ang sakit. Mommy, alam kayo na. Sige, uwi na tayo.
Zuli. Suli, bakit hindi ka pa mamatay? Ay naku, upo. Yuir, ganito na ang nangyari, kailangan nating mag-isip ng mabilis. Ng paraan para maayos ito. Ay, kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, dapat pinatay ko na siya noon. Ma. Hindi ko alam ang gagawin, tulungan mo ako mag-isip ng paraan. Yua. Yang Laihantin. Hindi ba nakilala si Suli? Una, ayusin muna natin yung video. Bayaran natin ang ilang tao. Sabihin nating edited lang yan. Bibigyan pa kita ng mas magandang bagay, siguraduhin mong mainom niya. Kapag nagkaroon na kayo ulit ng relasyon, AME, may paraan ako. Para pakasalan ka niya agad. Toto ba? Siyempre, anak kao. Kahit bumalik pa si Suli, yung taong kasama ni Lihantin noon. Ikaf PRN. Lee, lumabas na ang ENA test result. Tingnan mo. May kakayahan palang magnakaw ng anak ko. Lee, gusto mo bang kunin natin ang bata? Aga-aga magnanakaw ka na. Bawasan mo panonood ng teleserye. Ano ba yan? Ano? Ako ngayon, nagdududa ako na hindi ako nakilala ni Suli. Huwag muna tayong magpakita, humanap tayo ng tamang pagkakataon. Para makuha ang bata. Simulan natin dito. Ang ibig mong sabihin, papasok agad si Suli? Oo, agad-agad. Tapos kunin natin ang bata sa tamang pagkakataon. Ang galing mo talaga, Lee. Naisip mo pa yan. Pero yung kay Zuyu, Yung pagpapanggap niya, babayaran niya yan. Pero hindi pa ngayon. Baka malaman ni Suli na ako ang ama ng bata. oo. Sandali. May gagawin ka ba dito? Lee Corporation, Lihantin. At ang engagement ni Suyu ng Hongwei Group, kinansela. Noon mismo, may tsismis na nagloko si Suyu. Kinansela ang engagement nila. Congratulations, nagtagumpay ka. Maliit pa lang yan, yung pagkamatay ng nanay ko. At sinira niya ang buhay ko, ito pa lang. Simula pa lang yan. Lily, nag-aalala ako sa iyo. Salamat. Secretary Liu, MS Su, pumasok ka na mamayang hapon. Pwede ba akong mag-back out? MS Su, kung hindi ka darating, kailangan mong bayaran ang triple na penalty. Nasa kontrata yan. Triple. Sige, magsisimula na ako sa trabaho sa susunod na linggo. Pupunta ka PRN SA Lee Corporation? Nakapirma na ako ng kontrata, wala akong magagawa. Pero may silbi rin naman ang pagpunta ko doon. si Suyu, gustong-gusto niyang pakasalan si Lihantin, di ba? Pupunta ako para istorbohin siya. At saka, may backing ako ng Lee Corporation. Makakatulong ito para mabawi ko ang Hongwei Group. Tama, ang Hongwei Group ay itinatag ng iyong ina. Dapat mong bawiin. Gufeng, pasensya na sa abala sa mga panahong ito. Tulungan mo akong maghanap ng paaralan para sa mga bata. Ipasok mo sila. Makakahanap ako ng yaya sa susunod na mga araw. Walang problema, maliit na bagay lang. Sige, Daddy. Mabuti ka. May meeting ang presidente. Maglaro ka muna dito, okay? Sige. Alis na ako. Umupo ka na maayos. Egle, ito si 0606, nakarating na ako. Sa opisina ni Daddy. Lingliw, ITOSI Eagle. Magmasid kang mabuti kay Daday. Kung karapat dapat siyang Daddy, tandaan mong magrete. Sige.
Hanten, ikaw ang nagtulak sa akin. Ayaw ko rin nito, pero kapag nakuha kita, may paraan ako para hindi mo ako maiwasan. Masamang babae, gusto mong saktan si daddy. Mommy. Nako, Lele, bakit ka nandito? Mommy, sumakatikin. Ha? Nasaan si Lele? Kakaiba, pinatabi ko siya dito sa kwarto para hintayin ka. Hahanapin ko siya. CJ, Nako, Lele, buksan mo ang pinto, Lele. ikaw. Presidente Lee. Ano ito? Ang init. Ha? Ikaw? Sigurado ka? Hoy, Presidente Lee, huwag kang magpakaloko. Huwag. Lele, buksan mo ang pinto. Hindi na mabuksan ang pinto. Ako. Manyakis. Buksan mo ang pinto. Sulele, kung hindi mo bubuksan ang pinto, mamayang gabi. Hindi ka na uwi. Ikaw, umuwi ka na. Hindi ba yon ang maliit na cute? Yung bata sa tabi. Hindi kaya anak niya? Hantin, bakit ka nasa sahig? Suyue, lumabas ka. Hantin, pika lang ang MGA video na yon. May ebidensya ako, huwag mo akong itulak. Lee, okay ka lang ba? Miss Sue, mauna ka na muna. Kailangan ako ni Hantin ng gown. 3 segundo kung hindi ka alis. Ibabawi ko ang lahat ng pamumuhunan sa Su family. Sige, alis na ako, Hantin. Lee, Hanapin mo si Zaoyan, nalason ako, bilis. si. Okay, wala na to sa kalahating oras. Hindi ko sinasabi, pero dumating na ang fiance mo. Bakit hindi mo na lang tanggapin? Ano ba ang pinag-initan mo? Kinansela ko na ang engagement. Seryoso ka? Yung babae sa hotel noong gabing yon, hindi siya at may anak na ako. Anong anak, nilalagnat ka ba? Ang anak ko, ang cute niya. Bilang aking bugtong na anak. Lahat ng aking ari-arian sa kanya mapupunta pero ngayon, medyo mahirap ang nanay niya. Mommy, galit ka ba eh? Mommy, pasensya na. Patawarin mo ako. Mommy, gusto kayo langing daddy. Molly ba yan? Lele, hindi ayaw ni Mommy na bigyan ka ng daddy. Pero yung tao, hindi siya ang daddy mo. ASI goofing daddy? Mabait si Gufeng, pero hindi ko kaya. Naisama siya dahil sa bata, baby. Si Goofing Daddy at Mommy, magkapatid lang. May sarili siyang buhay sa hinaharap. At yung nakita mo ngayon, may fiance siya. Sobrang yaman niya, baka magulo ang personal niyang buhay. Baby, ipapangako ko sa'yo, hahanap ako ng mabuting daddy, okay? Mukhang kailangan kong imbestigahan kung sino ang lalaki. Sa hotel noong gabing yon. Kung hindi, gagastos na lang ako para sa peking kasal. Maghiwalay na lang tayo kapag naintindihan na ng bata. Suli, dalhin mo yung anak sa labas at umuwi ka na agad. Kung hindi, sisirain ko ang abo ng nanay mo. Hindi mo gagawin yan. Kasalanan niya kaya ako nabigo. Kailangan niyang umalis sa Lihantin Group, baka kasi mabuko tayo.
Ang cute-cute nito, may anak na pala. Kung yung bata ay anak ni Lihantin, Hindi pwedeng mabuhay yan. Yua, tungkol kay Lolo Lihantin. Kailangan mong mag-isip ng paraan, ikaw lang ang pinakilalang apo niya. Ang tanging kinikilalang asawa ng apo niya. Hanapin mo ako. Suli, ang lakas ng loob mo. Nagbalik ka pa. Mahal kong ama, nalilito ka ba? Hindi ba't ikaw ang tumawag? At pinauwi ako. Mommy, siya BASI Lolo? Siyempre hindi, patay na ang lolo mo. Ikaf. Suli, 7 taon na tayong hindi nagkita. Ang laki ng pinagbago mo. Siyempre naman, Nay, nagkaanak na ng anak sa labas, dalaga na naging ina. Malaki talaga ang pinagbago. Ate. Ang cute-cute nito, produkto mo ba ito noong 7 taon? Kung sasabihin mo pa ang masama sa anak ko, ananahiin ko ang bibig mo. Kung sasabihin mo pa ang masama sa anak ko, ananahiin ko ang bibig mo. Zuli, hinampas Montag ako. Huwag mong apihin ang mumi ko. Ang lakas ng loob mong itulak ako. Mommy, okay lang AKO. Lele, tumayo ka na. HMP. Hoy, huvak, huvak. Suli, nawawala ka na ba sa sarili mo? Ilapak Montag yan. Kapag ginawa mo yan, hindi mo na makukuha ang abo ng nanay mo. Daddy, talungan mo AKO. Ibigay mo sa akin. Zuli, kung kaya Montag, zaktan Montag ako. Huwag mong kalimutan, ako ay tao ni Lihantin. Kanina, hindi tumutol si Suli tungkol sa anak. Talagang anak ni Lihantin ang batang to. Nakansela na ang kasal, nahihiya ka pa? Kung ako ang nasa kalagayan mo. Nagtago na ako sa butas ng pusa, wala nang mukhang iharap. Hindi ako pumunta rito para makipag-away. Sway Hong, ibalik mo ang abo ng nanay ko. Gusto Montag? Siege, Suli, mag resign KSA Lihantin Group. Ang dami ninyong ginawa para lang mapaalis ako. Mag-resign mula sa Lihantin Group. Si Lihantin ang aking nobyo. Siyempre dapat kang mag-resign. Nobyo mo siya, ano nang kinalaman ko? Gusto mong umalis ako, baka natatakot ka sa kanya? Ano nang kinalaman ko? Nakakatawa. Makikita ba niya ang halaga mo? 7 taon kaming nagmamahalan. 7 taon mo nang kilala si Lihantin? Baka nung gabing iyon, si Lihantin. 7 taon mo nang kilala si Lihantin? Baka nung gabing iyon. Si Lihantin. Totoo ba? Anong klaseng biro? Tu? Ikaw na natulog sa kung sinong lalaki. Gusto mong idamay si Hantin? Siya ang pinakamakapangyarihan sa Haicheng. Makikita ba niya ang halaga mo? Oo nga, imposibleng si Lihantin. Nandoon mismo nung oras na iyon. Suli, Mag-isa na. Kung hindi, Wala mo isang dalawang kondisyon. Ang Hongwei Group ay itinatag ng aking ina. Dapat sa akin ang kanyang shares. Pangalawa, Ibalik sa akin ang abo ng aking ina. impossible. Huwag kang mangarap. Mommy, 80 milyon ang sahod. Mas mataas kaysa sa iba. Wag kong mag-resign. Sige, maaari kong ilipat sa iyo ang 2% ng shares ng Hongwei Group. Pero kailangan mong mag-resign agad. yeah. Dad, Ang mga shares na yun ay para kay Ed. Okay lang na ibalik sa kanya. Hoy, Attorney Chen, gawan mo ako ng kasunduan sa paglilipat ng shares. Ipadala mo agad sa bahay ko. Akala keo ba magaling si Lihantin? Para sa isang lalaki, handa kang isakripisyo ang shares mo. Laki ang negosyo ng kabilali, hindi basta maputo ang relasyon sa iyo. Dahil lang sa isang video. Tiyak may iba pang paraan. Suli, mas mabuti pang mag-resign ka na, kung hindi. Manager Lee, huwag kayong mag-alala, hindi papayag si Miss Suli. Dahil lang sa maliliit na benepisyo. Alam ka o. Pwede akong mag-resign, 2 kondisyon. Ang Hongwei Group ay itinatag ng aking ina. Dapat sa akin ang kanyang shares. Pangalawa, Ibalik sa akin ang abo ng aking ina. Impossible. Huwag kang mangarap. Lee, tingnan mo si Miss Suli, napakamapagmahal niya. Ang hinihingi ay ang abo ng ina. Sa buwang ito, ibabawas ang 2,000 sa sahod mo. Matagumpay ang paglipat ng shares, Miss Suli. Sa hinaharap, magkakaroon ka ng kumpanyang Hongwei. 20% ng shares, wala nang ibang bagay, aalis na ako. Nagpirma na si Sulier. Tumawag ka agad para mag-resign. Nakuha mo na ang gusto mo, masaya ka na ba? Huwag kang magmadali. Nasaan ang abo ng nanay ko?
Mag-resign ka muna, baka niloloko Montag lang ako. Sige, tatawag na ako ngayon. Huwag na. Maaari mong sabihin sa akin ng personal. Hantin, bakit ka nandito? Daddy. Hantin, itong batang ito, bakit kanya tinatawag na daddy? Suyu. Anak ko siya, tinatawag mo siyang batang ito. Kakaiba, bakit papayag si Lihantin? Natawagin siyang daddy ni Lele. Hantin, 7 taon na ang nakalipas, ako ang kasama mo. Hindi si Suli. Ang batang ito, hindi rin siya anak mo. Miss Suyu, ipinakita ng ENA test na si Lele ang tunay na anak ni Lee. Mommy, sabi ko sa'yo daddy ko siya. Narito ang abo ng iyong ina. Ilabas mo. Lee, hindi ito tama. Dapat nasa pamilya Su ang kanyang ina. Sa aming pamilyang Su. Tama. Oy, oy, oy. Hindi ito pwedeng kunin. Ibigay mo sa kanya. Hantin, huwag kang magpaloko sa kanya. Tayo na. Hantin, hai naku, mama, papa, mag-isip kayo ng paran. Hey naku. Sumama ka sa akin. Li, salamat sa tulong mo ngayon. Pero nagkakamali ka, hindi anak mo si Lele. Maaaring may mali sa CA test. Pinagdudahan mo ba ang aking first-class hospital? Suli, sasabihin ko sa'yo. Si Lele lang ang anak ko. Inagaw mo ang nag-isang anak ko. Daday, ang hirap ng buhay ni Mommy nitong mga nakaraang taon. Para alagaan ako at. Sulil, Alam na ay daddy. Sa hinaharap, tiyak na bibigyan kita ng magandang buhay. Sumama ka sa akin, ayokong ulitin pa. hindi pwede sa kapangyarihan ng pamilya Li. Kung makikipag-agawan ako sa kanya para sa bata, wala akong pagkakataong manalo. Kung ganun, kailangan munang iwan si Lele, hintayin ang tamang pagkakataon. Agad na lalabas ng bansa at hindi na babalik pa. Daddy, Mommy, pwede nayo biyaya kang halakan? Hindi inakala ni Lele na magkakaroon siya ng ganito kasayang araw. May Daddy at Mommy na si Lele. Siyempre pwede. Sulil, Mommy, mali ako. Laging pupunta ba si Lee sa bahay ni Lee o pabalik sa kumpanya ngayon? Saan bahay mo? Gusto mo bang ihatid kita? Garden Road, Unit 2. Teka, yung 4 na anak sa bahay dapat na. Naihatid na sa paaralan. Sana, nai-expose na si Lele, yung natitirang mga bata. Huwag na sanang ma-expose pa. Ano? Huwag mong sabihin na nawalan ka ng memorya habang nasa labas. Pati yung password ng bahay mo, nakalimutan mo na. Ayun, kakabalik ko lang sa bansa. Nakalimutan ko kung aling pinto yung bahay ko. Parang ito, tignan ko. Ay, ang weird, tama yung password ko, bakit ayaw? Li, palaging pasaya ko. Magagamit ko ang password na ito sa loob ng ilang sandali. Baka next time na lang tayo mag-usap. Ngayon, umuwi ka muna. Yelen, ayaw mo talaga akong papasukin, may sekreto ka ba? Na hindi ko dapat malaman. Hindi problema yan. Marami akong oras. Ang pagbukas ng pinto, maliit na bagay lang yan. Hanapan mo siya ng tao para buksan yung pinto, tapos bilhan mo ng pinakamahal. Na security door para ikabit. Ziga. Kamusta yung idea ko? Yesed, hindi naman kailangan ng ganoon, subukan ko ulit. Lanan, Mommy, mailing kwarto, hello Tati Nagago.
Kayong dalawa, maglaro na kayo ng blocks. Daday, huwag mong sasaktan si Momiha. Ano pangalan ng anak ko? Sufiu. Mapalad. Suli. Dinukmo mo ang dalawa kong anak. Wala ka bang paliwanag? Li, biktima rin ako. Sige, kung sa tingin mo sila ay produkto ng biktima. May 2 bilyon sa card na ito. Pera sa'yo, anak sa akin. Li, hindi ako naghihirap sa pera. At sila rin ay anak ko. Pero huwag mong kalimutan, nitong 7 taon, sila ang kasama ko. Ako ang nagpalaki at nag-alaga sa kanila. Gustuhin mo mang kunin sila sa akin, imposible. Maayos nating pag-usapan kung kulang pa. Pwede pa akong dagdagan. Lee, Kulang pa. Pwede kong dagdagan. Pera. Lee, dapat gamitin mo ang meron ka para maakit si Sue. May pera ako. Hindi pa sapat. Lee, ang tinutukoy ko ay pagmamahal ng ama. Pagmamahal ng ama. Isipin mo, ang pinakakailangan ng mga bata ngayon ay pagmamahal ng ama. Alam din ni Sue. Hindi mo dapat siya bantaan. Paano magmahal ang ama? Nahayag na naman, naku po. Huwag mo akong ganyanin. Ang natitira, huwag nang mahayag pa. Fufu, huwag mong tatawaging daddy, hindi siya. Nagkakamali ka. Nanay, hanggang kailan mo itatago ang sarili mo? Ikaw naman, gusto kong itanong, bakit ka tumakas? Mula sa paaralan? Nanay, sumasakit ang tiyan ko. Kuya, halata naman ang pika mo. Nga, halata naman ang peke mo, halika nga tingnan ko. Saan sumasakit? Ate, tignan mo nga. Ha ha ha. Nasaan ang aking apo? Lolo, bakit ka nandito? Ikaw pa ang magtatanong kung hindi sinabi ni Luke. Hindi ko malalaman na may anak ka palang babae. Lee, ako muna. Tama, Lolo, may apo ka palang babae. Hindi kambal pala ito. Ano? Dalawa. Lanan. Ah, bakit hindi mo dinala? Anak ka o naman. Nasaan ang ina ng mga bata? Dalhin mo siya rito. Bibigyan ko siya ng pera. Walang kwenta. Binigyan ko ng 2 bilyon. Ayaw ko. Ano? May babae bang ayaw sa pera? Nasaan siya? Kakausapin ko siya kung ayaw niyang ibigay ang mga bata sa atin. Kakasuhan ko siya. Ang pamilya natin ay may pinakamalakas na team ng abogado. Lolo. Ang mga bata at ang kanilang ina, 7 taon na silang magkasama. Malalim ang pinagsamahan, huwag naman po kayong ganyan. Para holdever ang dating. Ang sarili kong problema. Ako nang bahala. Pero naman, At Lolo. Sino ba talaga ang nagsabi sa inyo nito? Si Luke Chan Chan ay nasa tabi ko. Kahit magpadala ka ng mensahe, malalaman ko. Ang bilis mong bumalik at ang lugar na pinuntahan mo. Isang araw dapat ang pagbalik, sino ang nagsumbong? ikaw pa ang may ganang magsalita. Ano ba ang problema kay Suyu? Suyu. Siya ang nagpanggap na babae na kasama ko. Ito. Hindi simpleng tao si Suyu. Ang Lee Group ay sa inyo nagsimula. Lolo, naniniwala ako na may kakayahan kayong maghusga. Mukhang late na ngayon, magpahinga muna kayo. Anak ka, NG. Inatanong ko kung nasaan ang ina ng mga bata. Nakiba ka, NG, usapan a. Hoy, old ma. Imbestigahan mo ang isang tao. Bakit ko ba tinanggap ang trabaho sa Lee Group? Naku, triple ang penalty fee. Suli. Kaya mo yan, tumayo ka. Magandang umaga, Mommy.
Mga anak, huwag ninyo akong gulatin sa umaga. Mommy, magsigayo ka. Mommy, maganda ka kaya walang makeup. Ito ang iyong tuwalya, outfit mo ngayon. Momay, ito ang almusal mo. Momay, hindi ako pinapagawa ng mga kuya. Ngiti na lang ang regalo ko. Masaya ang buong araw. Mahal ko kayo, mga anak ko. Sige, aalis na ako para magtrabaho. Mamaya, susunduin kayo ni Tito Bufing para pumasok. Dito lang kayo sa bahay, huwag kayong aalis, narinig nyo. Mommy. Halam. Bye. Nakita na ni Daddy ako at sa Lele. Kayo, huwag kayong mag-alala, may paraan ako. Pupunta na naman kay Daday. Yihi. Yihi. Mag-aral kayo na mabuti, mamaya gabi. Susunduin kayo lang. Sige, Halam Daddy Gufang. Sige na. Bye. Oy, dumating na rin si Sulel ngayon. Pero kulang pa rin ng isa, hula ko. Si Sufu na naman ang wala, tara na. Ang sama ng teacher na to, hindi pa rin kami nakikilala ni Kuya. 400 metro na lang ang layo ng Ligroup, hehe, hindi ko alam. Kung makikilala ni Daddy ako at si Bunso. Hindi ko inakala, ang nanay ng batang ito. Ay maganda pala, lolo, lumabas ka. Nang hindi alam ng amo, hinanap mo si Suli at ang bata. Kung malaman niya, baka hindi maganda, HMP. Ayaw niyang ipakita sa akin, ayaw pa niyang hanapin, akala niya. Kapag hindi niya sinabi sa akin ang tungkol sa bata at sa nanay, hindi ko na mahahanap, hahaha. Ito, dalhin na sa ospital. Lolo, huwag kang mag-alala, okay lang ang bata. Mga galos lang, buti na lang okay, kawawa ang bata. Una, panggalin agad ang driver. Hanapin agad ang pamilya ng bata. May numero ng anak ni Gu sa phone ng bata. Parang anak niya ang batang ito, yung lalaking Gu. Kayang magpalaki ng ganito kagwapong anak, lolo, sabihin mo. Ang bata, kamukha ni Hantin noong bata. Talagang magkamukha. Huwag mong sabihin, paang si Hantin noong bata. Ang lapit ng pagkakamukha. Ang pangalang Suchan, simple at maganda. Lolo ma, tawagin Montag agad si Hantin. Paasikasuhin ang nangyari dito, Sige. Hello. May nabanggang bata, pupunta ako agad. Ang design ng high-end jewelry na ito, kailangan ko ng draft. Makikita sa 3 araw. Sige, tapos na ang meeting. Hoy, ano? Naaksidente si Erbao. Sige, pupunta ako agad. Yung maliit mong bag, hindi naman kayang takpan ang mukha mo. Lisong, ang liit ng mundo no. Kung wala ka namang importante, alis na ako. Hoy, teka Lizong, ang ganda naman ng kotse mo. Pwede ba akong isabay? Noong isang araw, pinalayas mo pa ako sa bahay. Ngayon humihingi ka ng tulong. Dapat tinapangan mo tulad nung araw na yon. Ano ginagawa mo? Hoy 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 hoy. Nagbayad ako ng pamasahe, Secretary Liu, pasensya na. Punta ako sa first hospital. First Hospital. Oo. Ang swerte naman, pupunta din siya sa ospital. Bakit ka pupunta sa ospital? Nasa ospital si Erbao. Huwag nang malaman ni Lihantin, ha? Sumasakit yung kaliwa kong ngipin, papatingin ako sa ospital. Suli, nagsisinungaling ka. Pwede bang maging mas matalino ka? Yung kanan mong pisngi yung hinahawakan mo. Yung kaliwa kong ngipin sumasakit, nagdulot ng pamamaga sa kanan, pwede ba? CJ.
Ikaw, Gusto mo pa akong saktan? bastos. Yung 2,000 na nawala sa sahod ko, siguradong ibabalik ni Lizong. Pwede na peng idagdag ulit yun? Paano ito kalkulahin? Secretary Liu, kailangan mo pa talagang mag-improve sa pagmamaneho. Tama ka. Liuke, bawas 2,000 sa sahod mo ngayong buwan. Mag-apply ka ulit ng driver's license. Lizong, ang swerte nyo talaga ni Miss Su. Ahis sa ospital sabay kayong pumunta. Ang galing ng performance mo ngayon, dagdag 5,000 sa sahod mo. Lizong, mahal na mahal kita. Ano sinabi mo? Hindi yun ang ibig kong sabihin, Lizong. Ito, Hello, pwede ko bang itanong? Saang kwarto si Sushan? SA 202. Salamat. hoy hello, saang kwarto ang lolo ng pamilya Li? 202. Anak mo ba ito? Pero hindi ko narinig na ikaw ay nagpakasal. Lolo, hindi ko na ito itatago sa inyo, hindi ko anak ito. Pero gusto ko talaga ang kanyang ina. Pinupursige ko pa lang, hindi ko inakala na gusto mo rin pala. Ang babaeng may anak, ang babaeng yan. Talagang napakagaling niya. Napakagaling niya talaga. Ang nanay ko, ang pinakamagandang nanay sa buong mundo. Gufeng salamat sa iyo. Lili, dumating ka na. Tiantian, pasensya na, kasalanan ni Mommy. Hindi ko kayo inasikaso ng maayos. Mumi ako ang may kasalanan, lumabas ako para hanapin si Daddy. Okay lang AKO, konting sugat lang sa ballot. 3 araw lang gagaling na. Tiyan talaga. Iba sa ibang bata, alam pa ang tissue sa bala. Huwag kang mag-alala, sabi ng doktor na takot lang, pwedeng umuwi. Tiantian, sandali lang, Mommy. Uwi na tayo. Miss, talagang pasensya na, driver ko. Nawalan ng konsentrasyon, ngayon, anong kondisyon gusto mo, sabihin mo. Gagawin ko ang lahat para matupad. Buti na lang okay si Tian Tian ngayon. Kasalanan ko rin, hindi ko inakala. Lalabas siya sa eskwela, kalimutan na natin ito. Sandali na lang uwi na kami ni Tian Tian. Isang babaeng may pangunawa, ikaw. Lolo, kilala mo ako. Ang babaeng gusto mo, siya. Hindi ako sang-ayon sa kasal na ito. Siya ang nanay ng apo ko. Paano siya magiging nobya mo? Hindi talaga pwede. Gufeng, kilala mo si Lolo. Kung ganun, Uwi muna kami ni Tiantian. Ihulog mo ang bata. Para sa akin, may koneksyon ako sa batang ito. Hayaan mo akong yakapin. Mommy mabait siya. Hayaan mo akong yakapin. Batang lalaki, hindi mo ako pinapahanap sa apo ko. Pero nakita ko rin. Muntik nang masaktan ang aking apo. Pwede mo ba akong tawaging lolo? Lolo. Mapait. Bakit ganun kahilig sa pangalawang apo? 202 li heto na. Lihantin, sinusundan mo ako. Sino ang sumusunod sa'yo? Lolo, sino ang nabangga mo? Halika. Tignan mo, kamukha mo noong bata ka. Tulong, ang daming coincidence, parang palabas na. Ang batang ito. Fufu, bakit ka nandito? Daddy. Hindi siya si Fu. Siya ba si Daday, ang init ng kamay niya? Pero hindi rin makilala ni Daddy ako at si Fufu? okay lang yan, basta hindi ka nakilala, aking pangalawang anak. Sandali lang, kailangan mong magpanggap bilang ika-4 na anak, Boss Lee. Akin na ang bata. Kung wala nang ibang usapan, aalis na muna kami. Oy. Hindi ka pwedeng umalis. Lolo. Hindi ka umalis. Lolo, huwag mong takutin si Suli at ang bata. Ano BA? 2. Ang iking mahal na apo. Ilang minuto ko lang siya nahawakan. Gusto ko siyang dalhin sa pamilya Lee. Lolo, matatakot si Suli at ang bata sa'yo. Paano kung hindi niya naibigay sa akin ang bata sa susunod? Ikaw pa ang may ganang magsalita. Narinig ko na, yung lalaking Gu. Nanliligaw kay Zuli. Kung sakaling ang aking dalawang mahal na apo ay maging apo ni Ginoong Gu, AME. Zazampilin kita. Si Gufeng ang nanliligaw sa kanya.
Ano para? Kung hindi talaga kaya. Ikaw na ang kumuha kay Suli, yan ang pinakamadaling paan. Pamanirahan siya kasama ang bata sa bahay. At araw-araw ko silang makikita. Masosolusyunan na rin ang pag-asawa mo. Ayon na lang ni Suyue ang mag-usap. Lolo, ngayon para lang makasama ang apo. Isinasakripisyo mo na ang itsura ko. HMP, kahit isakripisyo, hindi pa rin siguradong gagana. Hindi rin naman pangis si Ginoong Gu. Hay. Nakalimutan ni Suchan ang kanyang IE. Suchan, Mali ka, Sufu ang pangalan niya. Hindi ako Ulyanen. Nakasulat dito, tingnan mo, Suchan. Sufu. Suchan. Hindi isa ang tao na yan, Suli. Niloloko mo na naman ako. Lily. Ano ba talaga ang nangyayari? Gufeng, si Lihantin ang ama nila. Bukas, ako mismo ang maghahatid at susundo sa kanila. Salamat sa pag-aalaga sa kanila nitong mga nakaraang araw. Lily. Gusto mo bang iwasan na ang relasyon natin? Narinig ko na ang sinabi mo sa lolo ni Lee. Dapat mong tingnan ang ibang bagay, hindi lang ako. Karapat dapat ka sa mas mabuti. Zuli. 7 taon, kayang-kaya mo bang bitawan basta-basta? Anong gusto mong kainin, anak? Lutuin ko para sa'yo. Nanay, pasensya na. Okay lang. Hindi mo kasalanan to, alam ko. Gusto mo lang ng tatay. Erbao, luluto ako ng lugaw, sandali lang. Sabay tayong kakain, no? Mamaya, susunduin ko na si kuya, ate at bunso. Sige. Anong ginagawa mo, Lihantin? Ibaba mo ako. Ikaw dapat ang tanungin ko, Suli. Niloko mo na naman ako, 3 pala ang anak natin. Di ba? 2. Eto. Suchan. Sufu, Sulel. Lahat anak ko, Suli. Ang galing mo ah. 3 anak ang dinala mo, paano tayo mag-uusap? Dadalhin ang mga bata sa pamilya Lee. Hindi pwede. Hindi pwedeng mawalay sa akin ang mga anak ko. Sige, kung gusto mo sa pamilya Lee, payag ako. Yan ang tama. Hindi, bakit ako pupunta sa pamilya, Lee? Mga anak ko to. Lalong hindi sila pupunta. May karapatan ka bang pumili? Bakit wala? Anak ko sila. Alam mo ba ang pinagdaanan ko 7 taon na ang nakalipas? Ikaw, mayaman, ginto ang kutsara sa bibig. Ako, unti-unting umangat sa kung nasaan ako ngayon. Sa madaling salita, alam mo ba na muntik na akong mamatay nang sila'y ipanganak ko? Nasaan ka noon? Ako. Anong kaya mo? Mababayaran mo ba ako? Gamit ang pera mo? Sasabihin ko sa'yo, hindi ko kailangan ang pera mo. Milyon-milyon ang kita ko taon-taon. Kaya kong buhayin ang sarili kong mga anak. Walang sinumang makakaagaw sa akin sa mga anak ko. Suli, pasensya na, aminado akong dati ay gusto kong kunin ang mga bata. Pero ngayon, gusto kitang samahan sa pagpapalaki sa kanila. Bigyan natin sila ng kumpletong pamilya, no? Hindi pwede ang pilitan, ngayon soft approach na. Aaminin ko. Maganda talaga ang pamilya ni Gufeng. Pero hindi kailangan ng mga anak ko ng ibang tatay. Hindi mo pwedeng ipagkait sa kanila ang ama nila. Makasarili. Talaga bang makasarili ako? Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede tayong magpakasal ngayon din. Hahatian kita ng kalahati ng aking mga ari-arian. Matanda na ang lolo, gusto lang niyang makapag-alaga ng apo. Sana ay maunawaan mo ang hiling ng matanda. Miss na miss na ng mga bata ang kanilang ama. Kung pupunta sila sa bahay ng mga at makita nilang hindi karapat-dapat silihantin. Baka ayaw na nilang makita ang ama nila? Sige, papayagan ko ang 3 bata na pumunta sa bahay mo, pero dapat ay kasama ko sila at hindi mo ako dapat hadlangan. Dalhin mo sila. Sige, usapan na to. Pagkatapos ng klase, uwi na ang mga bata.
Ngayon na hindi ko kayang protektahan ang tatlo, hayaan mo ako. Protektahan ang natitira. Umalis ka na, sunduin mo sila mamayang gabi. Nanay, sana tama ang desisyon ko. Momay, ito ba ang bahay ni Dada? Buong building na ito ay kay Daddy. Mga anak, kung hindi kayo tratuhin ng maayos ni Daddy, Sabihin niyo agad sa mommy. para masundo ko kayo agad, okay? Huwag kang mag-alala, Momay. Siguradong uwi kami ni Kuya at Bunso. Fifu, gusto mo bang dagdagan ang problema ko? Halika, NA. Bukas ko sila susunduin. Daddy, hello Puyulit. Mas close pa sila sa kanilang ama ng 7 taon kaysa sa akin na tunay na ina. Teka. Gusto mo ring manatili? Huwag, hirap ako makatulog sa ibang kama. Baka bukas hindi na ako bumalik. Lolo. Oo, anak. Lolo, ang ganda ng pangangatawan mo. O, mabait na bata. Lolo, kamukha MOSI Daddy. Ang gwapo ni Daday. Siguro naman na yan na sa'yo. Naku, ang sweet Montag naman. Aha, oo. Dito na kayo titira. Papagandahin ko ang mga kwarto nyo. Anong gusto nyo? Meron kayo. Masaya ba kayo? Masaya. Ha ha ha. Ito ang red packet na handog ni Lolo sa inyo. Salamat Palolo. Masaya ba kayo? Masaya. Mabait. May mga laruan kayo sa labas. Laro kayo dun, bilis. Makingat kayo ha. Gusto ko ang mga batang ito. Ikaw? Gamitin mo ang lahat ng paan, pera man. O ang iyong ganda, kailangan mong makuha si Suli. Kailangan mong makuha siya para sa akin. Lolo. Hindi ordinaryong babae si Suli. Isipin mo, babae na nagbigay sa atin ng triplets. Ordinaryo lang ba yun? Hey naku. Matapang na babae, talo sa pursigi. Dapat tag-isipan mong mabuti kung paano mo makukuha si Suli. Si Suyu, bahala na siya. Yung Tumawag siya kahapon, hindi ko sinagot. Bagay ng mga bata, hayaan na sila. Mga apo, dumating na si Lolo. Oo. Matapang na babae, talo sa pursigi. Dabao, Sanbao. Sorry sa inyo, mga anak. Walang pinagkaiba kung 3 o 5 ang mabunyag. Naintindihan namin, Ma. Huwag mo nang alalahanin ang mga kapatid namin. Hindi natin alam kung gagamitin ni Lihantin. Yung mga estilo ng mayayaman, Sa pagtrato sa mga kapatid mo, siguradong mahihirapan sila. Anong estilo ng mayayaman? Halimbawa, sa hapunan. Kailangan may utos bago kumain. Wow! Kain ng kain, ubusin nyo, marami pa. Pinakuha ko ang pinakamagaling na chef sa Haicheng. Bawal maglaro ng laruan, dapat magbasa. Mag-aral ng piano. Tara, mga bata. Imported na Transformers ito. Wow! Tingnan mo ito. Barbie doll. Wow! Ito ang pinakamagandang buong set ng Lego sa bansa. Gusto niyo? Gusto. Wow, Daddy, ang dami. Gusto nyo? May isang truck pa na darating bukas. Hindi ko alam kung may mga damit pantulog na sakto sa kanila. Lumalamig na kasi yung mga kapatid nyo. Mahilig pa namang magtapon ng kumot. Wow! Naghanda na ako ng mga damit pantulog na iba't ibang materyales. May floor heating na sa kwarto, bukas na. Okay lang kahit di gumamit ng kumot. Siguradong malulungkot ang mga kapatid nyo nang wala ako.
Sa tingin ko, ang nanay lang ang pinakamabuti sa mundo. Hey naku. Ang tatay ang pinakamabuti sa mundo. Ang batang walang tatay ay parang damo. Si Mommy ay si Daday. Ang tatay ang pinakamabuti sa mundo. Sufufu, sayang ang pagpapalaki ko sa'yo. Huli na, malalait na tayo sa school. Momay, nakalimutan mo kami ni Wingsing. Good morning, young master. Wow, ganito pala ang buhay ng mayaman. Tara, ngayon ako ang maghahatid sa inyo sa school. MS, Su. Butler, hinahanap ko si Lolo Lee. Paumanhin, gusto ng aming lolo na magpahinga. Umuwi ka muna. Kapag gusto ka ng lolo na makita, may tatawag sa'yo. Umalis ka, Saino Kabie. Iseng Butler lang. Hinaharang mo pa ako. Lolo Lee. Zenoka? Kumusta po? Ako po ang nanay ng bata. Dati, dito nila ang naghahatid sundo sa kanila sa school. Nasaan ang ibang bata? Darating din sila mamaya. Akala ko si Gufeng ang tatay ng mga batang ito. Dito lang pala. Akala ko anak sa labas, ang damit pa nila. Hindi mo malaman kung anong brand. Siguro kabit lang, alam na. Hoy, ingat! Ganitong edad na, hindi basta-basta nahuhulog. Ganito ba ang kalidad ng mga guro sa Weston Kindergarten? Mga anak, aalis na si Mommy. Batang walang tatay, bakit ka pa pumasok? Humihingi ka ng tawad sa kapatid ko, tawad kayo lang, yung mga walang kwenteng kapatid, wallaby eh? Kuya, huwag mong apihin ang kuya ko. Sulil, huwag kang makialam. Bitawan mo ang kapatid ko. Hinampas mo ako, mga tropa, santukin niyo siya. Tigil na, huwag nang mag-away. Boss Lee, yung latest na disenyo ng alahas mula sa design department. Na-send na lahat sa email mo. CJ, Hoy, teka. Hindi na. teka. Ganito ba ako kakilabot? Ano ba, Boss Lee, laging seryoso ang mukha mo, baka bagay. Siyaok siyaw. Muntik na akong makasama ulit si Lihantin. Sa iisang lugar, Team leader. siyaw. Hindi ko masyadong naiintindihan ang konsepto ng disenyo dito. Gusto kitang tanungin. CJ, tingnan mo. Naiwan dito sa akin ang bag niya. Dapat ko namang ibalik ang bag, tama ba? Ikaw pala. President Lee. Gusto kitang kausapin. Young Master Gyu, ano ang pakay mo dito? Lee Hantin. Kahit na ikaw ang ama ng bata, hindi ko pababayaan si Suli, pakiusap layuan mo siya. At huwag kang lalapit sa kanya. Nagbabanta ka sa akin. Hindi naman pagbabanta. Maaming babae, sa paligid ni President Lee. Hindi si Suli ang kailangan mo. Mali ka ng hula, siya talaga ang kailangan ko, siya lang. Si Suli. Oras na para magtanghalian. Hala, kakaiba. Nasaan na ang cellphone ko? Ay, nasa loob pala ng bag. Lily, Gufeng, bakit ka nandito? pumunta ako sa Lee Group para pag-usapan ang collaboration. Hindi ka pa kumakain, di ba? Ito. Gufeng, hindi mo kailangan gawin ito. Lily, huwag mo akong tanggihan.
Sa gabi, samahan kita sunduin ang bata. Okay ba? Gufeng, ang bata. Dinala ko na sa bahay ni Nalihantin. Suli, Buti naman at may konsensya ka pa. Ang bag na ito ay sa iyo. Nagsasama na kayong dalawa? Hindi. tama ka. Nagsasama na talaga kami. Ano? Kung ayaw mong maging pabigat sa kanya, makipagtulungan ka sa akin. Lily. Maaga na. Kumain ka muna ng tanghalian. May iba pa akong gagawin. Alis na ako. Tinulungan kita tapos ganyan ang gagawin mo sa akin. Akala mo hindi ko alam ang mga balak mo. Ayaw mo lang talaga na ang tatlong anak mo ay maging parte ng pamilya Gu. Ayokong gamitin ang ganitong paraan para mawala ng pag-asa si Gufeng. Tama. Ayoko talagang maging anak ng pamilya Gu ang mga anak ko. Pero, ayoko ring hindi maging akin ka. Ano? Suli, mahal kita. Sisimulan kitang ligawan. Anong pinagsasasabi mo? Aminado ako, ang mga anak ang nagbigkis sa atin. Pero ayokong isipin mo na dahil lang. Sa mga anak kaya ako sa'yo. Kaya, liligawan kita ng marangal. Gusto kitang maging akin. Maging ina ng aking mga anak. Liligawan kita ng marangal. Gusto kitang maging akin. Maging ina ng aking mga anak. Anong iniisip mo, Suli? Huwag kang magpadala sa gwapo niyang mukha. Baka mabiktima ka ng charms ni Lihantin. Aray. Putangina, kinagat Montag ako. Babarilin kita. Tigil! Mommy. Sino gumawa nito? Sia. Ikaw pala ang nanay nila. Ang dami mong anak. Kung hindi mo sasabihin, akala ko iba't ibang ama. Aray. Ikaf? Sinaktan Montag ako? Sinaktan mo ang anak ko, hindi ba dapat kita saktan? MS Suli, hindi mo man lang inintindi ang sitwasyon. At nanakit ka agad. Paralan ito, hindi palengke. Tingnan mo, 5 ang anak mo, 2 lang ang kanila. Pero ganito ang itsura ng mukha mo. Talagang. Suli ka pala. Pamilyar ang pangalan mo. Ah, Naalala ko na. Ikaw yung itinakwil ng pamilya Su. Magkaibigan kami ni Yuir. Mag-ingat ka, baka hindi ka na makabalik sa pamilya Su. Dapat humingi ng tawad yung mga anak mong bastos sa anak ko. Kapag sinabi mo pang bastos ang anak ko, mananakit ako. Pupunutin ko lang sa isa ang mga ngipin mo. Anong gagawin mo? Sabihin mo kay Mommy, ano ba talaga ang nangyari? Momay, sila ang unang. Non-bully kay Bunso at Kuya. Mommy, sila ang unang nagtulak kay Zingsing. At tinawag kaming mga batang walang ama. Hinila pa nila ang buhok ni Lele, kaya kami nagkagulo. Huwag kayong mag-alala, andito si Mommy para sa inyo. Kayo ba ang nagtulak sa anak ko at humila ng buhok ng anak kong babae? Suli, binabalaan kita. Huwag kang magkakamali. Maaring patunayan ni teacher, gaw na ang mga anak mo ang unang nanakit. Mas mabuti ngayon pa lang ay lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. tapos na ang usapang ito. Tama ba lilas mo? Dali, humingi ng tawad kay MRS Fang at sa 2 niyang anak. Kung hindi, ang paaralan ay mapipilitang palisin ang mga batang suwail. Alam ko kung ano ang ugali ng mga anak ko. Hindi sila nagsisinungaling, kayo ang may problema. Nababaliw ka ba? Nanay, sinaktan niya ako. Ikaw na maliit na bruha, sinaktan mo ang anak ko. Ikalawang bisis mo na akong sinaktan. Sasabihin ko sa iyo, ako ang asawa ng isang shareholder ng kindergarten na ito. Kung hindi mo sinabi, akala ko ay isa kang asong ulol. Gusto ka alat ng aral. Ikaf, lalabanan kita. Aray. Boss Feng, may problema ang asawa at anak mo. Nasaktan. Lele, tawagan si Daday kung sila ay nagdadala ng tao, hindi tayo papatalo. Boss Lee, medyo traffic. Makakarating ako sa loob ng 20 minuto. Daday, may problema, nagkagulo na si Mommy. Bitawan Montag. Pwede, humingi ka ng tawad sa mga anak ko. Humingi ng tawad sa mga maliit na bruha. Panaginip mo yan. Nanay, may gustong manakit sa likod. Okay ka lang. May nangbubuli sa anak mong lalaki at babae. Ang tagal mong dumating. Kayong dalawa ang nabuli sa anak kong lalaki at babae. Daddy, sila ang non-bully kay Lele. At hinila ang buhok ni Lele, ang nanay nila. At pinapaluhod pa ang nanay namin para himingi ng tawad. Tawagin niyo ako ng daddy.
Naku, tatay, tignan mo ang itsura mo, parang hindi nakakita ng mundo. Ang kalaban ay nandyan. Suli, Tama, silang lahat ay iyong mga anak. Tama, silang lahat ay iyong mga anak. Hoy, padalhan mo agad ng isa pang service van ang Weston Kindergarten. Bakit? Isang van, hindi siya kasya. Fang Hong, dumating na ang lalaki ko. Ngayon pa lang, pwede ka pang humingi ng tawad. Kalokohan. Zia, Huwag mong isipin na dahil nakasuit, ay pwede nang magpanggap na mayaman. Ang galing mo magpanggap. IKFBA yung binayaran ni Zuli na pretty boy. Magkano binayad niya sa'yo? Kaya ko ring ibigay yon. inapi mo ang babae at anak ko, tapos dito ka pa nagmamalaki. Tama na. Alam mo ba kung saan ka naroroon? Ito ay Weston, Royal Kindergarten. Hindi ito lugar para magwala. Dalhin Montag yang Kute Montag. At umalis ka sa harap ko. Kung hindi, pagdating ng asawa ko, lalabas kayong lahat na luhaan. Presidente Feng. Feng Baiwan. Ay, alam mo pala ang pangalan ng asawa ko? Tawagan si Feng Baiwan. Sabihin mo, 2 minuto lang, dapat narito na siya. Kung hindi, alam niya ang mga consequences. Opo. Naku Suli, saan mo ba nahanap tong katatawanan na to? Siyempre, hinanap ko ng may ilaw. Tomanatu, Teacher Gao. Tawagin mo ang security, palabasin mo sila. Opo, Madam Feng. Security. Sila ang mga nagkakagulo. Palabasin nyo sila. Security. Sila ang mga nagkakagulo. Palabasin nyo. Kawawa naman ang Weston na may teacher na katulad mo. Ano KBA? Ang Madam Feng. Ay ang paborito ni Presidente Feng. Mga hamak na tulad ninyo, kahit isang buhay pa ang ibigay. Hindi kayo abot sa kalingkingan ni Madam Feng. Ano pang hinihintay niyo? Palabasin na sila. 70% ng share sa Weston, ako ang may-ari. Akala ko ba sa aking teritoryo may mga api pa? Sa babae at anak ko. Ikaw ang nag-invest sa Weston. Akala Montag Beazi lihantin ka? Tama, siya nga si Lihantin. Huwag kang magsinungaling. Kung siya si Lihantin, luluhod ako para humingi ng tawad. Ano pang hinihintay? Palabasin. Palabasin nyo na sila. Ayokong makipag-away sa inyo. Nagpapanggap ka pa. Siege. Kamusta, Mommy? Guapo BASI, Daddy? Yevi, si Daddy ang pinakamabait sa mundo. Ikaf. Babae ako, hinampas mo ako. Hindi ako nananakit ng babae, pero hindi ibig sabihin wala akong magagawa sa'yo. Sino ang walang mata? Nang api sa anak at asawa ko? Honey/Daddy, Presidente Feng. May nanghaman SA Weston. Nang api pa ng asawa at anak mo. Tingnan mo ang mukha ng anak natin. Ganyan nanga ang itsura. Ang tapang mo nang api ng anak ko. Ziapi ayon? Ziyanga. Bilisan mong lumuhod at humingi ng tawad. Nang api ka ng anak ko. Anong Li? Siege na, awayin Montag na. Laging bata at bulag sili. Humihingi ako ng tawan. Ito ay kabuwang Li. Hindi ba dapat ikaw ang lumuhod? Bakit ikaw na ang lumuhod? Lee, hindi ako humingi ng paumanhin. Hala dito. Honey, may nagsabi kanina na kung talagang ikaw si Lihantin, magluluhod siya at hihingi ng tawad. Ayun, lumuhod na. Humingi ng tawad, honey. Lee, laging siya ay ka. Asawa ko. Ha? Tingnan mo naman, si Emares Lipa ang inapi mo. Pazenziana. Hoy, hindi ko narinig. Pazenziana. Isang pasensya na lang tapos na. Suli, huwag kang masyadong malala. Honey, tignan mo, sinigawan niya ako. Babaeng salbahe, ayaw mo na ba ng pamilya? Bilisan mong humingi ng tawad. Baivan, ako. Pasensya na, pasensya na. Ang sugat ng anak ko at ang damit ng anak kong babae, paano to? Dapat taabot ng 10 milyon. Gasgas lang naman yon, 1,000 lang sapat na. Honey, anak mo sila. Dapat 20 milyon ang halaga. Ang yaman ng pamilya nyo, halos 2 bilyon na yon. Lumalamig na ang panahon. Panahon na rin para mag-bankrupt. Lee, palaging nagbabayad ako para sa palda ng aking anak na babae. 20 milyon, pwede na ba? Huli na. Uwi na tayo. Lee total. Babaeng salbahe, ikaw ang dahilan kung bakit ako nabankrupt. Mali ako. Mali ako. Tatakbo ka na naman? Hoy, ano ba? Kung magulo ka pa, papatusin kita. Wow. Oy. Hi, Lolo. Huwag mo na akong lutuan ng hapunan.
Huwag kang akyat para istorbohin ako. Yung apo ko? Sa likod. Huy, dahan-dahan. Hello, Lolo. Ayos. Ano? To? Ha? Nagluluko ba mata ka o? Lolo, wag mo nang bilangin. 5 talaga. Congrats. 5 ang apo montak. 5. Lahali family. Tama. Ang galing ni Boss Lee, 5 agad. Ayos. Ay di alam ni Lolo. Tara mga apo. Yupo. May card ako pa sa inyo, 2 to. Isa bawat isa. Bilhin nyo gusto nyo. Salamat, Lolo. Kuya, Tito. Samahan ko kayo maglibang. Ano nangyari sa mukha mo? Sinong nanakit? Ayos lang yan. Normal lang magkasigat. Huy. Sabihin mong gaano to. Kalmahan mo. Suli. 5 anak. Ang galing mo ah. Lihantin, huwag mong kalimutan relasyon natin. Nanay ka ng anak ko, paano ko makakalimutan? Hindi ako babae na lalaruin mo lang. Hindi kita nilalaro. Nasaktan kita. Nagkunwari lang ako, paalam. Ano na naman? Wala namang kwenta lumaban. Makuha mo katawan ko, hindi puso ko. Suli, sinasadya mo to, no? Daddy bagsak ka. DMO panahuhili si mami, gutom na sila. Lutuan mo ng masarap, mahilig pa sila manood. Mga lalaking may 8 pak, gusto pa niyang mabawi kompany ni Lola. Mas mahalaga kay mami si Lola. Lola, nanay ni Suli, si Yeshu. Parang tatay ni Zhao yan, dati siyang family doctor ni Yeshu. Boss, Ano yun? may kinakausap akong high-end brand. Pero sabi ng owner, magtennis kami mamayang hapon. Medyo kinabahan ako. Huwag na lang pumunta. Naku, pero natatakot ako na kung hindi ako pupunta. Hindi ko matatapos ang target ngayong taon. Kaya naisip ko, pwede bang samahan mo ako? Para naman, dahil SAU. Baka hindi na sila mangahas na manggulo sa akin. Sige, sasamahan kita. Talaga? Salamat, Team Leader. Sige, magtrabaho ka muna. Oy. Pumayak siya. Ano? Bakit? Sobrang excited ka sa akin. Nababaliw ka ba? Dito sa opisina to, baka may makakita. Ako at ang ina ng aking anak nag-uusap sa opisina. Anong problema doon? Hindi naman ito kahiyahiyang bagay. Ano ba talaga ang gusto mo? May gagawin pa ako mamayang hapon. Ako, naghanda ako ng 2 regalo para sa'yo. Hindi ko kailangan. Tingnan mo muna. Mamayang gabi, hihintayin kita sa bahay mo. Tumingin ka. Lihantin, manyak ka. Sa loob ng 2 oras, gusto kong makita ang proposal para sa akusisyon ng Hongwei Group. Sa mesa ko. At saka, mamayang gabi, ipatawag mo ang pinakamagaling na chef sa Haichen. Sa bahay ni Suli. Manager Lee, schedule ka kay Manager Wang mamayang hapon para mag-tennis. Ingnan mo naman. May oras ka pa, pumunta ka na. Manager Wang, ipapakilala ko po sa inyo. Ang aming team leader, si Suli. Manager Wang, kumusta po? Kumusta ka? Hahaha, pasensya na. Tumatanda na kasi. Nakakalimutan ko na. Pag nakakita ng maganda, nakakalimutan kong bitawan. Manager Wang, ano ba yan, manyak? Kalbo na nga.
Nanghihingi pa ng pabor, hindi ba natatakot na? Wala nang natitirang buhok. Manager Wang, ako muna ang makakalaro sa'yo. Sige. Xiao Xiao, saluhin mo ng maayos. Xiao Xiao, ang clumsy Montag naman. Sa tabi mo, Okay lang ako, Boss Wang. tinakaw. Talagang okay lang ako. Boss Wang, ako na ang aalalay sa kanya. Magpahinga ka muna, ako na ang sasama sa kanya. Salamat, leader. Ikaw ang sasama. Sige nanga. Uuminom lang ako ng tubig, sandali lang. Leader, tubig. Boss Wang, Uminom ka ng tubig. Boss Lee, andiyan lang ang quote ni Boss Wang. Ngayon, may dumating pang super gandang babae. Mukhang hindi na kailangang pumunta. Tara na. Pero Boss Lee, parang kamukha ni Miss Su yung babae. Ito yung sinabi niyang may gagawin siya ngayong hapon. Ayaw tanggapin ang regalo ko, naghahanap pa ng ibang lalaki. Hahaha, tawag ka ng tawag, wala ring mangyayari. Siyempre, siya mismo ang nag-aya sa'yo para samahan ako ngayon. Gawa-gawa mo lang yan. Ano bang mapapala ko sa pagsisinungaling sa'yo, Bobby? Sabi pa niya sa akin, pwede kong gawin ang gusto ko. Hahaha. Siksyaw-ksiyaw, may problema ang tubig. Bobby, makinig ka. Kung sasama ka sa akin, siguradong pagiginhawahin kita. Alam mo ba kung sino ako? Ako ay tao ni Lihantin. Lihantin. Designer ka lang naman na inupahan niya. Kahit anong gawin ko sa'yo ngayon. Wala siyang magagawa, may collaboration pa kami. Paalang sa isang designer na worth ilang milyon. Kakalabanin niya ako, isang bilyonaryo? Halika baby, halika ang montag ako. Kapag hinawakan mo ako, hindi kanya patatawarin. Hahaha. Gusto ko ang mga tulad mo. Mas lalo akong na-excite kapag lumalaban ka. Sino ang humahadlang sa akin? Boss Lee. Ano ba ang ibig mong sabihin? Iligtas mo ako, may problema ang tubig. Ah, kaya pala, gusto mo rin pala ang babaeng ito, Boss Lee. Dapat sinabi mo agad sa akin, agad ko sana siyang dinala sa kama mo, pero ngayon, hindi na ito tama, Boss Lee. Hindi na ito angkop, Boss Lee. Aray, ikaf. Mukhang masyado ng kampante ang Wang Group, wala ka bang ibang ginagawa? Simula ngayon, titigil na ang lahat ng pakikipagtulungan ng Lee Group sa inyo. Huvak. Huwag naman, may bilyon-bilyon pa tayong kontrata. Kung ikansela Montag, malulugi ka rin, DIBA? Huy, alam mo ba kung sino ang babaeng ito? Asawa siya ni Boss Lee. Huy, Boss Lee, huvak. Alam ko na ang pagkakamali ko. Huvak. Huy. Pwede nang isubmit ang ebidensya ng tax evasion ng Wang Group. Opo. Pag-usapan natin ito pag-uwi. Huwag naman, Boss Lee. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Ang init. Iisin mo muna. Kukuha ako ng malamig na tubig. Kumalma ka muna, hahanapin ko ang doktor. Alam mo ba ang ginagawa mo? Lalaki ka pa ba? Ikaw ang nanguna sa akin. Gino, may nagpadala ng mga litratong ito mula sa itaas. Tingnan ang CCTV, alamin kung sino ang nagpadala. Sige. Diyos ko. Sabi ko na di ako malulong sa lalaki. Pero kagabi, ako pa ang nanguna.
Saan ka naman pupunta? Malaking pagkakamali ang nangyari kagabi. Gaano kalaking pagkakamali? Pinaghihinalaan kong nadroga ako kagabi at ang taong iyon ay yung babaeng mabait sa akin sa kumpanya. Kaya, Titiyakin kong tanungin siya ngayon. Bakit niya ako ginanon? wala akong pakialam. Basta, ako ang biktima dito. Dapat mong bayaran ako. Paano kita babayaran? E di magkaanak ka rin ng 5. Sige, kung ganoon. Kung may kumalat na chismis bukas sa kumpanya, hindi ko na alam ang mangyayari. Ang lupit mo. Team leader, hinahanap mo ba si Tang Xiao Xiao? Hindi ko siya nakita ngayon, parang wala siya. Alam ko na. Tang si Oxiao. Bakit mo ako pinagtaksilan? MS, Su, may problema. Naunang naisapinal na mga draft ng disenyo ay nali. Nakakailangan ko niya, mawalan na sa milyon. Galit na galit si Boss Lee. Secretary Liu, pakihanap mo nga kung nasaan si Tang si Oxiao. Pinaghihinalaan kong may nag-utos sa kanya. Ang galing talaga ng anak ko. Walang kahirap-hirap. Nakuha na ang mga disenyo ni Suli. Hindi lang nalugi ang Lee Group ng daan-daang milyon, kundi kikita pa tayo ng malaki. Kapag ibinenta natin ang mga plano. Itong demonyong to, hindi lang nakuha ang shares sa kumpanya. Ngayon, dahil sa kanya, gusto pang bilhin ni Lihantin ang kumpanya natin. Anong laban niya sa akin? At saka, ipinadala ko na ang mga malaswang litrato niya. Kay Wang, kay Lolo. Di ako naniniwalang. Makakapag-asawa pa siya sa pamilya pagkatapos nito. Kayong dalawa pala. Zuli, bakit ka nandito? Si Tang si Oxiao, tauhan mo, di ba? Ikaw ang nag-utos sa kanya na sirain ako. Inago mo ang lahat sa akin ito. Ang kapalit. Dahil Montag inakala, no? Yung taong. Laging mabait sa'yo, ngayon ay nasa paniko. Dahil inago mo ang posisyon bilang team leader na para sa kanya. Ako ang nag-utos na nakawin ang mga disenyo mo. Nagpadala pa ako ng espesyal na regalo kay Lolo Lee. Ipinadala ko sa kanya. Mas mo ang Gusto kong makita. Paano ka manatili sa pamilya pagkatapos nito? Ganun pala. Kung hindi ako hinirang ni Lihantin, nang may mataas na sahod, si Tang si Oxiao sana ang naging team leader. Isang malas talaga. Zuli, kung ako es ayo. Lumayo ka na kay Lihantin. Tignan mo ang sarili mo. Saan ka man pumunta, may nagagalit sa'yo. Naiirita ako sa kasayahang yan. Suli, nasa bahay ito ng pamilya Su. Huwag kang makbala. Hindi ba panahon na para pag-usapan ang mga dating utang? Suli, may dugo ako sa katawan mo. Kung magwawala ka, hindi kita papatawarin. Alam mo kung paano namatay ang nanay ko. Pagkamatay niya, agad-agad mong inangkin ang kumpanya. Sui Hong, konsensya mo. Ano pa? Pati ang bahay na ito, iniwan ng nanay ko. Kayo bang mga dayuhan, anong karapatan ninyong manatili dito? Nababaliw ka na? Suli, tumigil ka na. Hoy, tumigil ka. Ito ay binili ko ng 8 milyon. Aray. Walang hiya kang anak. Tingnan mo ngayon kung paano kita ayusin. Tulong. Hulihin ninyo ang baliw na ito. Anong ginagawa ninyong nakatayo lang? Hindi ba kayo makarinig? Mali ang pagkakilala ko sa'yo. Labis kitang binigo. Lolo Lee, kayo. Inisan Montag ako. Pareho lang tayo. Binabalik ko lang sa'yo ang ibinigay mo sa akin. Iyon lang. Labis kitang binigo. Noon pa man. Pinapagbigyan pa kita at binigyan ng kompensasyon ni Hantin. Hindi ko inakalang ganito kakasama at tuso. Hindi ako. Ano man ang sasabihin mo na lang sa pulis. Ikaw ay sangkot sa pagbibenta ng mga dokumento ng kumpanya. Samahan mo kami. Hindi ako. Hindi ako. Tiyak na may malaking pagkakamali dito. Hindi talaga ito ginawa ng anak ko. Oo. Tito Pulis, nandyan ang orihinal na disenyo, kunin ninyo. Oy. Mali kayo. Mali talaga. Mabait ang anak ko. Zizuli. Hanapin ninyo siya. Hulihin ninyo siya. Dahil sa kanya, nagulo ang buong pamilya namin. Isang bagay lang ang gusto kong itanong sa'yo. Kung ganito ka lang kasuklam sa akin, bakit mo pa ako ipinanganak? Hindi mo ba ako itinuring na anak mo? Zalo. Dapat ka bang maging anak ko? Hindi siya karapat-dapat maging anak mo. Ikaw ba ay karapat-dapat maging ama niya? Ako mismo ang magsasampa ng reklamo. Si Sui Hong ay may kinalaman sa isang kaso ng pagpatay. Iminumungkahi kong dalhin siya kasama ni Li Honging. Lihantin. Sobra ka na. 7 taon kang kasama ng anak ko. Tama. Wala kang pinakitang kabutihan at dinumisan mo pa kami. Hantin, may pagmamahal ka sa akin. Di iba? Dahil sa babaeng ito, lahat ay dahil sa kanya. Kapag pinalayas na siya, magkakasama na tayo.
Sino ang nagsabi sa'yo? Karapat-dapat ka bang ikumpara sa kanya? Nagdududa ako. Si Suihong at Li Honging. Ang plano nilang siraan ang biyenan ko. Ito ang ginawa nila sa ibang bansa. Ang huli nilang gamot. Lahat ay hallucinogenic drugs. Paano mo nalaman? Balak ko sanang sabihin sa'yo mamaya. Pero may nagmamadali na. Kung hindi mo mahal ang nanay ko, bakit mo siya pinakasalan noon? Huwag kang magsinungaling. Huwag mong ipasa sa akin ang mga kasinungalingan ito. Hindi ko tatanggapin. Pawang kasinungalingan lahat. Napakasama Montag, Zuli, noon pa. Bakit hindi ka sumama sa nanay mong namatay? Tama na. Naglakas loob ka pang kunin sa harap namin. Oy, oy, oy. Tara na. Hindi mo ako pwedeng arestuhin. Ako ang magiging future MRS Lee. Okay na. Kailan ka nagsimulang imbestigahan sila? May personal akong doktor. Noon, nagreklamo siya sa akin tungkol sa ama niya na nakaranas ng isang malupit na amo. Hindi ko akalain na si Suihong pala. Buti na lang kakilala kung hindi. Mahirap mahanap ang mga ebidensyang ito. Gaano katagal sila makukulong? Hindi bababa sa 0 taon. Huwag kang mag-alala. Kasama mo ako palagi sa hinaharap. Hindi mo man lang ako sinabihan ng maaga. Sabi ng mga bata gusto mo ng sorpresa. Balak ko sanang sabihin sa'yo. Pero kahapon nakita kitang kasama si President Wang. Naglalambingan. Sabi ko na nga ba, nilagay lang ako sa alanganin. Aminin mo na, prinsesa. Mahal kong prinsesa, pakakasalan mo ba ako? Ang Lee Corporation bilang dowry kasama ang 5 anak. Ano? Ayaw mo? Walang bulaklak man lang ang panliligaw mo, walang effort. Eh di. Ilang bulaklak ba ang sapat? Siguro naman. Isang bulaklak. Saan mo nakuha yan? Sasabihin ko bang may magic ako, maniniwala ka ba? Sige, gusto ko ng isa pa. CJ. Naniniwala ka na ba ngayon? Ha? Kulang pa ba? Pinapadala na nga. May dumating na truck mula sa ibang bansa, bukas na ito. Pasensya na, medyo takot ang asawa ko. Natakot siya sa inyo. Charlie, Lihantin, sandali lang. Ano naman kung isuot mo? teka, Ano naman kung isuot mo? Bagay sa'yo. ako ang presidente ng Lihantin Group. Paano ko isusuot ang ganitong bagay? Isuot. Hindi. Matamis? Matamis. Ayaw ko. Binibini, sa tagal kong nagbubukas ng tindahan, ikaw ang una. Wala kang nahuli kahit isa. Kung gusto mong tumawa, tawa ka. Akala mo madali? Subukan mo kaya. Subukan ko. Ang tagal ko nang hindi nakakita ng ganito, kasamang kapalaran. Ganito na lang, kapag nakahuli kayo kahit isa. Kahit anong laki na manika sa tindahan, libre pa ang isa. Kaya mong yan. Kaya mo ba? Kanina, sinubukan ko lang ang tumpak.
Paano sasabihin ng lalaki na hindi kaya? Sumuswerte na, subukan mo ulit. Eto, gusto ko ang dalawang ito. Walang problema. Boss, ano ba ibig mong sabihin? Mali ang intindi mo, hindi ko na ipaliwanag na maayos. Ang nahuli lang ng binibini ang pwedeng bilangin. Nagdadahilan ka. Okay lang. Tuturuan kita kung paano humuli. Halika. 3 punto, 1 linya, gamitin mo ito. Tumutok pero medyo baluktot ang kuko. Alam kong mahirap hindi maakit sa ganda ko. Pero kung patuloy mo akong tititigan, walang manika ngayong gabi. Walang makakakuha kahit isa. Sino ang tumitingin sa'yo? Nakuha. Boss, Ang binibini lang ang pwedeng humuli, hindi ka pwedeng tumulong. nakuha. Boss, Gusto ko yan. Ay. Tama na naman, boss. gusto ko yun. Hintay ka. Dalhin ang premyo, alis na. Malamig na, maaga matulog. Mahilig maglaro ang asawa ko, 100 na para sa mga laruan. Sapat na ba? Ingat sa pag-uwi. Balik ka ulit. Lihantin. Eto, sa pagmamasid ko sa'yo nitong mga nakaraang araw. Sa tingin ko, pasado ka. Payag ako, gawin mong ama ang mga bata, ikaw. Gusto mo? Teka. Ang pag-propose. Dapat lalaki ang gumawa. Miss Sully, tatanungin kita. Pakakasalan mo ba ako? Gusto ko. Lalaki, lumapis sa babae. 3, 2, 1. Hindi ako lasing, kaya ko pa. Sabi ko sa'yo konti lang, kakain pa tayo sa bahay. Ang daming ulam. Gusto mo? Para sa'yo lahat ito. Gusto ko. Lasing ka na, matulog ka muna. Eknet, ayaw. Inihanda ng asawa ko, paano ako hindi kakain? Upuan mo. Huwag kang mag-alala, hindi ako lasing. Hindi ka lasing, ako ang lasing. It said, sarap ng luto mo, mahal. Tikman mo. Ang sarap talaga. Mahal. Ang ganda mo. Tawagin mo ulit ako. Mahal. Ay lanan. Ngayon, tawagin mo ako. Asawa.
Saan ka naman pupunta? Mahal, Lanan, mahal kita. sa buhay na ito, hindi mo ako matatakasan.